Sa hilagang bahagi ng South Korea, sa isang lugar na hindi pa gaanong napapaunlad, nagtipon-tipon ang mga taong may iba't ibang kasuotan sa isang lugar. Ang grupo ng mga kabataan ay nag-aalangan at kinakabahan na nakatayo sa likod, nakamasid. Si Husay, isang lalaking nasa gitnang edad, ay lumapit, may hawak na 2 tasa ng maligambam na tubig, at tinanong siya, "Ngayon, bata, ito ba ang unang pagkakataon mong sumali sa ekspedisyon? Ito ba ang unang pagkakataon mong sumali sa ekspedisyon?" Matapat na tinanggap ng bata ang tasa ng tubig, at mahiyain niyang sinagot, "Nakarating na ako sa bilangguan at nakaranas ng teleportation, pero ito ang unang pagkakataon kong pumunta sa lugar na hindi pa napapaunlad. Marahil dahil dito, medyo kinakabahan ako, salamat po." Ngumiti ng malakas ang lalaki, pinawi ang tensyon sa paligid. "Mas mabuting maghanda ka ng mabuti," sabi ng lalaki. Ang lugar na hindi pa napapaunlad ay impyerno ng mga halimaw, isang lugar na hindi pa naipapalayang lupa sa loob ng maraming siglo. Ang mga sinaunang halimaw ay nagkakalat sa lahat ng dako. Tumingin ang kabataan nang nagtatanong, "Pero ang pinuno ng ekspedisyon na ito ay mula sa sumukolan, tama ba?" Narinig ko na siya ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng pamilya, kaya tiyak na malakas la. Narinig ko na siya ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng pamilya, kaya tiyak na malakas siya. Napatingin siya, sumagot, "Siya ba yon?" Siya ay pangalawang anak lamang, mahina, at tinanggal pa ng pamilya. Siya ay pangalawang anak lamang, mahina, at tinanggal pa ng pamilya. Ang lalaking may itim na buhok at madilim na mukha ay si Gwaichion, ang ika-9 na anak ng Sungmukolan. Sinadyang sinabi ng lalaki ng malakas para marinig ni Gwaichion na hindi lamang siya walang talento, kundi wala ring matibay na determinasyon. Sa kabila nito, sa kanyang edad, siya ay isang martial artist lamang ng ika-7 antas. Paano siya mapagkakatiwalaan? Mahigpit na hinawakan ni Gwaichion ang kanyang espada. Alam niyang kahit magalit siya ay wala siyang magagawa. May mga hakbang na lumapit kay Anne. Nagsalita si Yen na may seryosong mukha, "Magpatuloy tayo sa paggalaw," pinuno ng ekspedisyon. Tiningnan ni Anne si Ye, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sumagot, "Naiintindihan ko." Nagsimula silang pumasok sa lugar na hindi pa napapaunlad, may hindi magandang pakiramdam si Anne. Nag-isip siya, ang espada ni Anne, ang mga tauhan ng pamilya Sungmukolan. Pero hindi ito parang isang karaniwang pangkat ng mga tagapagtanggol. Sigurado siyang may kakaiba sa ekspedisyong ito. Mula pa noong maraming taon na ang nakalipas, minsan ay may pag-asa si Gwaichion sa kanyang buhay. Nang una niyang maramdaman ang bigat ng pangalan ng Sungmukolan. Nang siya ay mapili sa seremonya ng pagpili ng espada bilang isang pinili ng pinakamataas na antas ng espiritu. Noon ay inisip ni Gwaichion na kung magpapatuloy siya sa pagsisikap at unti-unting patun. Noon ay inisip ni Gwaichion na kung magpapatuloy siya sa pagsisikap at unti-unting patunayan ang sarili, marahil isang araw ay kikilalanin siya, ngunit hindi iyon kailanman nangyari. Tiningnan ng doktor ang X-ray ni Gwaichion at sinabi, "Tingnan mo ito. Hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng magic pulse. Hindi ka angkop sa pag-aaral ng mahika, at hindi ka rin makakapagsanay ng maayos sa martial arts." Labis itong ikinabahala ni Anne at ng kanyang ina. Sinabi pa ng doktor, "Sa ganitong katawan, malamang hindi mo mararating ang pangunahing antas." Nakinig ang ama sa usapan mula sa pintuan, mabilis na lumingon at napabuntong hininga. Mula noon, nang matuklasan ang kakaibang pisikal na katangian ni Gwaichion. Ang pagiging pinili niya sa seremonya ng pagpili ng espada ay isang pagkakamali lamang. Ngunit patuloy siyang nagsumikap ng buong pagtitiyaga. Kahit sinasabi nilang hindi ka angkop sa pag-aaral ng mahika, at hindi ka rin makakapagsanay ng maayos sa martial arts. Labis itong ikinabahala ni Anne at ng kanyang ina. Sinabi pa ng doktor, "Sa ganitong katawan, malamang hindi mo mararating ang pangunahing antas." Nakinig ang ama sa usapan mula sa pintuan, mabilis na lumingon at napabuntong hininga. Mula noon, nang matuklasan ang kakaibang pisikal na katangian ni Gwaichion, ang pagiging pinili niya sa seremonya ng pagpili ng espada ay isang pagkakamali lamang. Ngunit patuloy siyang nagsumikap ng buong pagtitiyaga. Kahit sinasabi nilang hindi siya aabot sa pangunahing antas, napatunayan ni Gwaichion na siya ay isang martial artist ng ika-7 antas sa edad na 25. Para sa ibang miyembro ng pamilya, ito ay isang tagumpay na naabot nila noong bata pa, ngunit masaya pa rin siya sa kanyang sariling tagumpay. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Sa edad na 30 pinalaya si Gwaichion mula sa pamilya. Ang tanging bagay na tumulong sa kanya na makaalis ng buo ay ang tulong ng kanyang kuya. Sa loob ng 10 taon, namuhay siya na parang patay, tumakas mula sa lahat.
Hanggang dumating ang isang panahon ng kaguluhan, nagtipon ang mga walang tirahan sa isang lugar, nakahiga sa ilalim ng nyebe, gumagamit ng mga pahayagan o anumang masusunog upang magpainit. Dahil lumalawak ang lugar na hindi pa napapaunlad, mas dumami ang mga halimaw na umaatake. Isa si Dilechion sa mga naglalakad-lakad sa paligid. Hinawakan niya. Isa si Dilechion sa mga naglalakad-lakad sa paligid. Hinawakan niya ang piraso ng pahayagan na lumipad sa kanyang ulo, pagkatapos ay hinila ito pababa. Matyagang binasa ni Dilechion ang impormasyon sa pahayagan, na nagsasabing ang tahanan ng Tinchaitsin, na naging isang bituin sa kalangitan, ay ang kanyang ama, na tinaguriang pinakamataas sa lakas ng martial arts sa South Korea. Ang pinuno ng sungmukulan na bigla ang pumanaw. May mga hakbang na lumapit kay An, nagsalita, ikasyam na anak na lalaki, Dilechion. Nagulat si An at tumingin pataas, ito pala ang pangkat ng mga mandirigma ng sungmukulan. Nagtataka si Dilechion, paano nila ako natagpuan? Binigyan siya nila ng isang papel at sinabi, ito ang utos para sa ikasyam na anak. Napabuntong hininga si Dilechion, totoo ngang isang biro ito. Ang dugo ng pamilya na. Ang dugo ng pamilya na ito, hanggang kamatayan ay hindi ako bibitawan. Binasa niya ang pangalan sa papel, Lee Naong. Naging pinuno na siya, ibig sabihin ay ang 8 anak ay namumuno na. Paano naman ang kuya? Habang naguguluhan, naghahanda na silang umalis. Babalik ako pagkatapos ng 1 oras, sabi ng isa. Sandali lang, ano ang nangyari sa kuya? Tanong ni Dilechion. Nakita niyang ayaw nilang magsalita, kaya napaisip siya at hindi narinig ang sagot. Hindi narinig ang sagot. Nagpatuloy si Dilechion, 10 taon na akong hindi humawak ng espada. Isang martial artist ng ika-7 antas na tulad ko ay naipadala sa ekspedisyon sa lugar na hindi pa napapaunlad, ano ba 10 taon na akong hindi humawak ng espada. Isang martial artist ng ika-7 antas na tulad ko ay naipadala sa ekspedisyon sa lugar na hindi pa napapaunlad, ano ba ang kahulugan nito? Tumingin si Iyas pabalik at nagtanong, balak mo bang tanggihan ang utos na ito? Balak mo bang tanggihan ang utos na ito? Nag-isip si Dilechion, ang pagtanggi sa utos ng walang wastong dahilan ay katumbas ng kamatayan. Kaya sumagot siya, hindi tatanggapin ko. Tahimik silang umalis ng mabilis. Mahigpit na niyakap ni Dilechion ang papel sa kanyang palad at bulong, salbahe. Sa kasalukuyan, ang grupo ay sumusunod sa ekspedisyon na lumalalim sa lugar na hindi pa napapaunlad. Ang kabataan ay biglang huminto, tumingin sa harap, at sumigaw, isang lugar ba ito ng mga labi? Nagulat din ang iba, hindi nila inasahan na may isang istrukturang napreserba ng buo sa loob ng lugar na hindi pa napapaunlad. Hindi nila inasahan na may isang istrukturang napreserba ng buo sa loob ng lugar na hindi pa napapaunlad. Inutusan ng mga tao ng sungmukulan ang lahat na magpatuloy, naglakad sila sa isang mahinang tulay na maaaring bumagsak anumang oras. Ang paligid ay kakaiba, may isang ulo ng nyebe na kahawig ng dinosaur, kasama ang libu-libong bangkay na nakalatag sa basang lupa. Natakot at nagduda ang grupo, mukhang ito ay balat ng isang sinaunang halimaw. Nagninning ang mga mata ni Husay na parang may natagpuang kakaiba. Inutusan ni Dien ang kanyang mga kasama na sumulong at simulan ang kanilang layunin. Sa isang iglap, nahulog ang ulo ng kabataan dahil sa mga mandirigmang anino. Hindi sila natakot at agad na inatake ang grupo na sinusundan nila. Natakot ang lalaking nasa gitnang edad, anong ginagawa niyo? Isa sa kanila ay nilinis ang dugo sa kanyang mukha at sumagot, hindi ba alam niyo? Ang kapalaran niyo ay kamatayan. Isipin niyo ang pagsasakripisyo para sa pamilya bilang isang karangalan. Pagkatapos, inatake ni Den ang lalaking yon. Ngunit bago siya makagawa ng anuman, tinusok siya mula sa likod ng isang espada sa dibdib. Inaasahan ni Dilechion ang pangyayaring ito kaya hindi siya nagulat. Tinanong niya, sino ang nag-utos sa inyo? Kahit na tinusok, nanatiling kalmado si Yen at sumagot, ang utos ay mula sa amo. Dalhin ka rito at patayin ng mabilis hanggat maaari. Itinaas ni Den ang kamay na may dugo, hawak ang espada na nakatusok sa dibdib, at marahang binasag ito hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang mukha ni Yen ay naging madilim na parang isang adik, habang ang sugat sa dibdib ay mabilis na gumagaling. Sinabi ni Yen, hanggat hindi kayo lumalaban, Chion. May isa pang hindi matiis na manood lang at sumugod laban sa mga mandirigmang anino. Bago pa siya makagawa ng anuman, tinadyakan siya ni Den, lumipad ang buong katawan. Dahil dito, nahulog din si Dilechion ng malakas, habang si Yen ay may nakakatakot na ngiti, nakakalungkot. Inaasahan ko sana ng kaunti mula sa isang taong may apelyidong Neyay ng sungmukulan, ngunit isa ka ring inutil. Sa isang iglap tumalon si Yen, mabilis na tumakbo patungo kay Dilechion.
At tinadyakan siya sa dibdib gamit ang siko na nagdulot ng dugo sa bibig ni Erechion. Hindi pa rito nagtapos, pinilit pa ni Ye na tapakan si Erechion gamit ang kanyang paa na nagpalipad sa kanya ng malayo. Ang lakas ni Erechion ay unti-unting nauubos at ang dami ng dugo sa kanyang katawan ay malinaw na bumababa. Inisip niya na hindi niya kayang mabuhay sa ganitong kalagayan. Umupo si Erechion ng tahimik, nag-ipon ng lakas, at tumingin sa paligid upang maghanap ng sandata para sa kanyang sarili. Nang makita niya ang isang mapurol na espada malapit doon, mabilis siyang lumapit. Inisip niya na hindi niya kayang mabuhay sa ganitong kalagayan. Umupo si Erechion ng tahimik, nag-ipon ng lakas, at tumingin sa paligid upang maghanap ng sandata para sa kanyang sarili. Nang makita niya ang isang mapurol na espada malapit doon, mabilis siyang lumapit. Inisip niya na ang isang espada ay sapat na upang talunin ang higanteng halimaw. Kahit na ito ay matagal nang iniwan, sigurado siyang magagamit pa rin ito. Nang hawakan niya ang espada, nagulat si Erechion. Ang espada na tinutukan niya ay bigla na lamang naglaho na parang usok. Nagulat si Erechion at nagtaka, bakit ang anino ng espada ay biglang lumitaw sa likod ni Anne. Nagbitiw siya ng mapanirang salita, ang dugo ng pamilya Levi ay kahila-hilakbot pala. Kahit na siya ay isang huling supling ng Ese, ipapadala niya ito sa isang karampatang paraan. Ang susunod na kilos niya ay isang matalim na hiwa sa likod ni Erechion gamit ang espada. Napasakit si Erechion at bumagsak, walang anumang ekspresyon sa mukha. Nagdalamhati siya sa sarili, teka, hindi mo ba ako bibigyan ng huling pagkakataon? Talagang mamamatay na ba ako dito? Isang buhay na puno ng pagtakas at pagkabigo. Lumitaw ang mapurol na espada, isang itim na alikabok ang bumalot sa paligid, pagkatapos ay nilamon si Erechion. Nais niya na kung maaari siyang muling ipanganak, isang liwanag ang unti-unting sumilip. Narinig niya ang boses ng isang tao sa tabi, ang batang ito, anak ba ito ni Ikdong? Nang unti-unting bumukas ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang yumaong ama. Siya at ang kundya ay nakatayo sa tabi, nag-uusap. Tinanong ng ama, ano ang nangyari kay Ikdong? Sumagot ang kundya nang makita namin siya. Napahiya ang kundya at tumigil sa pagsasalita. Malamig na tumingin ang ama kay Anne. Naguluhan si Erechion, iniisip, hindi ba patay na ang ama? Ngunit siya ay bata pa, hindi lang ang ama kundi pati ang kundya. Itinaas ni Erechion ang kanyang mga kamay, nais hawakan sila, ngunit ang katotohanan ay nagulat siya nang makita ang kanyang mga kamay na parang kamay ng isang bata. Itinaas ni Erechion ang kanyang mga kamay, nais hawakan sila, ngunit ang katotohanan ay nagulat siya nang makita ang kanyang mga kamay na parang kamay ng isang bata. Nagulat siya, ano ito? Kamay ng isang bata. Hindi niya maintindihan, parang siya ay muling ipinanganak sa nakaraan. Ako ba ito? Ano ang nangyayari? Malinaw na patay na ako. Siguro ito ang mundo pagkatapos ng kamatayan o isang alaala bago mamatay. Tiningnan siya ni Tisin at binigyan siya ng pangalan. Ang pangalan ng batang ito ay Erechion. Tulad ng ibang mga bata, ipagkatiwala siya kay Muon Gawa at magtalaga ng ilang miyembro ng koponan ng espada bilang kanyang mga tagapangalaga. Bukod dito, papayagan siyang sumali sa seleksyon, kasama ang anak ng karaniwang tao. Sumagot ang kundya, ngayon na ba, ngunit ang bunsong anak ay hindi pa handa, at may ilang buwan na pagitan sila. Tumitig si Tisin kay Erechion ng matatag, walang problema. Nagulat si Erechion sa sagot. Pagkatapos, mabilis silang umalis, iniwan si Erechion, isang batang ipinanganak noon, sa kwarto. Huminga siya ng maluwag, sa wakas, umalis na sila. Totoo nga na ama ko siya, matagal na mula ng huli naming pagkikita. Ramdam niya ang bigat, hinawakan ang kanyang palad, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Ngunit ano ang nangyayari? Napakalinaw na hindi ito simpleng muling pagkabuhay. At ang usapan kanina, nangyari na ba yon? Ayaw niyang maniwala, ngunit kung ganoon, ito ba ay pagbabalik sa nakaraan? Pagkalipas ng ilang buwan mula nang bumalik si Erechion sa nakaraan, dumating ang isang espesyal na araw sa sungmukalan. Ito ang seleksyon, kung saan ang mga bata sa pamilya ay magpapakita ng kanilang talento sa pamamagitan ng sandatang pipiliin nila. Maraming espada ang pumili kay Anne, kaya't siya ang naging pinakadakilang mandirigma ng kanyang panahon. Ang panganay ay napili rin ng espada, at ang batas at mga spell ay pinili ang mga ito, kaya't kilala sila sa kanilang kahusayan sa espada at mahika. At ngayon, ang kalahok ay walang iba kundi si Erechion. Nakasuot siya ng isang makinang nakasuotan na angkop sa isang anak na mayaman na nagpapainis sa kanya. Ang katulong na babae ay mumiti ng malawak, ay naku, ang batang Ginoo ay napakaganda sa kanyang kasuotan. At sagan.
Nakasuot siya ng isang makinang nakasuotan na angkop sa isang anak na mayaman na nagpapainis sa kanya. Ang katulong na babae ay ngumiti ng malawak, ay naku, ang batang Ginoo ay napakaganda sa kanyang kasuotan. At sa ganitong kakaibang kapaligiran, hindi siya umiiyak, napakabibo niya. Siya ang tagapag-alaga ni Nuechion, si Muon Gawa. Hinawakan ni Nuechion ang kanyang kamay at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Ang landas ng batang Ginoo ay laging bukas, kaya't mumiti siya. Para sa kanya, siya ay parang ina. Ngunit sa nakaraan, dahil sa inggit ng mga kapatid, pinalayas siya mula sa pamilya. Siya lamang ang nanatili kay Nuechion hanggang sa huli, umiiyak para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ngayon, hindi na ganoon ang magiging takbo ng mga bagay. Tahimik niyang ipinangako na ipagtatanggol niya ito sa anumang paraan. Lumapit ang isa pang katulong at sinabi, "Batang Ginoo Nuechion, handa na ang lahat." Tiningnan niya si Nuechion at mumiti, "Tayo na." Sa ibang lugar, narinig ang boses ng isang lalaki, "Ginoo, handa na ang lahat para sa seleksyon." Sagot ni Tisin ng seryoso, "Sige, tayo na." Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa lugar ng seleksyon. Sa harap ng pintuan, may libu-libong sandata na maayos na nakalagay sa paligid ng entablado. At libu-libong tao ang nakapaligid upang manood. Sa bawat kamay ng katulong ay isang batang miyembro ng Sungmukerland. Sa entablado, pinag-uusapan ang tungkol kay Nuechion, siya ba ang batang iyon? Siya ba ang batang iyon? Ang anak ng hari na dinala mula sa labas. Ang mga namumuno sa seleksyon ay ang punong babae ng Sungmukerland, si Hojeon, kasunod si Ai Tehong. Ang panganay na lalaki na si Tae Jeong, at sa huli ang binatang si Gwon Seon. Nagsalita ang panganay na lalaki, napakabata niya, walang sinuman ang sumali sa seleksyon ng ganoon kabata. Tama ba? Tanong ni Gwon Seon. Tumugon si Gwon Seon ng walang emosyon, tama. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang batang ito, ngunit siya ay labis na interesado. Si Tisin, ang tagapangulo, ay nagsimula ng seleksyon. Ang unang napili ay si Gahoa, isang cute na batang babae na may maikling buhok na umupo sa bato. Kinuha ni Tisin mula sa kanyang katawan ang isang maliit na hayop. Hinawakan niya ang kamay ng batang babae at pinilas ang kanyang daliri upang kumuha ng dugo. Nasaktan si Gahoa at umiyak ng malakas. Ang dugo mula sa daliri ay dumaloy sa bato at nagliwanag, na naglakbay patungo sa isa sa mga sandata sa entablado. Nagpalitan ang mga tao ng balita tungkol sa espada, ay naku, hindi ito maaaring totoo. Ang espada ng mataas na antas na sagradong sandata, ang Ninji nga espada. Ito ang alamat na espada na nanahimik sa loob ng maraming henerasyon. Ginamit ni Tisin ang kapangyarihan mula sa kanyang palad upang hilahin ang espada malapit sa kanya. Lumutang ang espada sa hangin at sa huli ay nahawakan niya ito. Inangat ni Tisin si Gahoa at idineklara, mula ngayon, ang Ninji nga espada ay pag-aari ni Gahoa. Natuwa ang mga tao sa paligid, niyakap si Gahoa at binati. Isang bagong henyo ang ipinanganak sa pamilya. Tuwang-tuwa si Ba at nagpasalamat sa lahat. Natuwa ang mga tao sa paligid, niyakap si Gahoa at binati. Isang bagong henyo ang ipinanganak sa pamilya. Tuwang-tuwa si Ba at nagpasalamat sa lahat. Ngunit nang marinig na ang susunod ay si Nuechion, ang mga labi ni Ba ay bumalik sa dati nitong anyo. Nag-usap ang mga tao, sino ba ang batang iyon? Anak ba siya ng hari na dinala mula sa labas? May ilan na nagreklamo, bakit papayagan ang isang batang tulad niya na sumali sa seleksyon? Itinaas ni Tisin ang kanyang kamay, umupo si Nuechion sa bato, at nagsagawa ng ritual. Hinaplos niya ang ulo ni Nuechion na may mata na puno ng tiwala. Nag-alala si Nuechion, sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Sa nakaraang buhay, pinili siya ng espada bilang ang Thian espada, isang espada ng pinakamataas na antas. Ano kaya ang mangyayari sa buhay na ito? Ang dugo mula sa kanyang daliri ay dumaloy sa bato, at ang asul na liwanag ay nagsimulang kumalat sa paligid. Samantala, sa entablado, mukhang hindi maganda ang mukha ni Hojeon. Pinansin ni Tae-hong ang bawat kilos niya, at inisip, mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kahit na ito ay dugo, lihim na itinatago ng panganay na lalaki. Ngunit sige na nga, nakakalungkot ang kapalaran ng batang iyon. Bilang anak ng isang pumatay sa pamilya, mahirap siyang mabuhay sa sungmukalan. Biglang narinig ang mga hakbang mula sa likod na papalapit kay Tae-hong. Hinaplos niya ang kanyang balbas at mumiti. Mukhang may malaking interes ang punong tagapamahala sa isang dayuhan. Naiinis si Tae-hong sa loob at tahimik na inisip dahil lang sa mga matandang konserbatibo na mahigpit na kumakapit sa lumang ideya ng purong dugo. Ang matanda ay si Cheon-jong, ang nakatatandang pinuno, na pilit na bumati si Tae-hong, ang nakatatandang pinuno. Sa isip ng matandang puno ng dugo,
Isang taong hindi mahulaan ang tunay na iniisip, tunay na isang kalaban na hindi maaaring baliwalain. Lumapit si Cheonjong sa gilid, tinanong si Tae Hong kung siya ba ang batang iyon, ang batang dinala ng punong guro. Sumagot siya, narinig ko na ang batang iyon ay natuklasan at pinrotektahan ng koponan ng mga mandirigma. Naguluhan siya, nag-alinlangan, hindi niya maintindihan ang iniisip ng punong guro. Isang anak ng ibang lahi, hindi malinaw kung sino ang kanyang mga magulang at saan siya nagmula, paano siya nakasali sa seremonya ng pagpili ng sandata. Matagal nang napatunayan na ang mga dayuhan ay hindi karapat-dapat lumahok sa seremonyang ito. Malinaw, ang karanasan ng tagapangasiwa ang pinakamalinaw na patunay. Si Tae Hong ay nakinig sa mga salitang mahirap pakinggan, nagalit, ngunit pinilit kontrolin ang kanyang galit, at agad na nagsalita. Pinananatili ng matanda ang kanyang mapanuksong ekspresyon, tahimik na sinabi kay Tae Hong, Diyos ko, patawarin mo ako. Ang tagapangasiwa ay nagmula sa labas, at hindi pinili ng kahit anong sandata sa seremonya ng pagpili noon. Sikat na, ang anak ng dayuhan ay anak ng dayuhan pa rin. Malakas niyang pinukpok ang kanyang tungkod sa lupa, nagbabala, mas mabuting malaman mo ang iyong lugar. Hindi na kayanan ni Tae Hong, agad siyang tumugon, huwag kang maging sobra, kung magpapatuloy kang magbitiw ng mga mapanirang salita. Sa gitna ng tensyon, ang imahe ng pangunahing tauhan ay nagdulot ng pagkabigla sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng entablado, ang asul na alon ng reaksyon ay mas matindi kaysa noong pinipili ang mga espada para kay Gaho. Lumapit si Cheonjong sa entablado, tiningnan ng mabuti, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, napasinghap, ano ba itong nangyayari? Tumayo si Tae Hong, masayang umiti, paano ito nangyari? Nasaksihan ko ito mismo, ngunit parang panaginip pa rin. Ang asul na liwanag ay sumikat mula sa upuan hanggang sa kalangitan, sa harap ng mga nanonood. Nagliwanag ito sa buong lugar, sunod-sunod na lumitaw ang mga sandata na tumugon kay Loichion. Una ang espada ng dugo at sibat na bakal, kasunod ang mga banal na bagay, ang banal na espada ng maa at banal na kidlat ng dragon. Lahat ay nagulat, humanga sa hindi kapanipaniwalang pangyayaring ito. Hindi lamang ang mga sandata sa seremonya, kundi pati ang mga may-ari na ay tumugon rin. Ang espada sa kamay ni Tiran Hinam ay hindi rin naiiba, nais nitong umalis sa kanyang kamay at pumunta kay Loichion. Labis itong ikinagulat niya, paano ito nangyari? Lumingon si Maehyong at kinausap ang kanyang kapatid na lalaki, naniniwala ka ba? Ang bunso natin ay tila mas talentado kaysa sa inaakala ko. Tumingin siya kay Loichion sa ibaba, tumango bilang pagsang-ayon, tama nga. Ang mga nanonood ay masiglang nag-uusap, may mali ba dito? Hindi maaaring makamit ng isang anak ng dayuhan ang ganitong resulta. Ngunit ang seremonya ng pagpili ay hindi maaaring magkamali, mabilis na pinatahimik ni Tisin ang lahat. Sa harap ng madla, matatag niyang sinabi, ayon sa patakaran ng angkan, ang mga sandatang napili sa seremonyang ito ay mapupunta kay Loichion. Ngunit hindi ito madaling ayusin. Kaya, makikinig muna ako sa opinyon ng lahat. Pagkatapos, may isang tao na nagtaas ng kamay para magbigay ng opinyon. Tinanong ni Tisin ang taong iyon, sige, tagapangasiwa, ano ang iyong opinyon? Napangiti si Tisin na parabang may natagpo ang kawili-wili, nagsalita, sa palagay ko ay hindi ito angkop. Ang seremonya ng pagpili ay isang mahalagang tradisyon ng angkan, kaya hayaan ang bunso na pumili ng isang sandata para sa kanyang sarili. Sumang-ayon din si Tisin sa opinyon ng tagapangasiwa. Pinindot niya ang daliri at ang mga napiling espada ay lumutang sa himpapawid. Sa wakas, tinanggap ni Tisin ang mungkahing iyon, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan upang ilabas si Loichion mula sa upuan at ipaupo siya sa entablado. Nais niyang si Loichion mismo ang pumili ng sandatang gusto niya. Nagulat siya, tiningnan ang mga sandata, hindi maintindihan kung bakit iba ang nangyayari kumpara sa dati. Ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya, kaya gagamitin niya ito ng husto. Nakakunot ang kanyang mukha, nilapitan niya ang mga sandata at sinuri ang mga ito. Ang espada na may dugo ng Dragon Braha. Ang sibat na gawa mula sa bahagi ng katawan ng isang mandirigma, na ginagamit para patayin ang mga dambuhalang halimaw. Ang tungkod ng Van Hel na gawa mula sa sanga ng mundo kung saan nagpapahinga ang mga espiritu. Ang espada ng buwan, araw, at mga bituin na ginawa sa sandaling nagtatagpo ang buwan, araw, at mga bituin. Maraming dakilang sandata ang naghihintay sa kanyang pagpili. Ngunit hindi na niya kailangang magtagal, pinili ni Loichion ang espada na nagdulot ng pagkabigla kay Tae Hong. Ito ang espada na natagpuan ng tagapagtatag ng Xung Mukolan sa isang ligaw na lupain. Sa maraming henerasyon, wala pang nakabukas sa nakatagong kapangyarihan nito. Ito ay nababalot ng misteryo, at lalo pang natabunan ng alikabok sa paglipas ng panahon, ito ang tala.
Ang kapangyarihan at kakayahan nito ay kilala, ngunit hindi pa ito umabot sa pinakamataas na antas. Ngunit dahil sa kaugnayan nito sa tagapagtatag, ito ay pinananatiling isang pambihirang kayamanan ng pinakamataas na antas. Wala pang naunang pinili ng tala bilang may-ari. Marahil ito ay isang walang malay na pagpili ng batang ipinanganak noon. Ginamit ni Tisin ang kapangyarihan upang hilahin si Erechion at ang tala papalapit sa kanya. Napadilim ang kanyang mukha, bulong sa sarili, ito ang palatandaan ng kapalaran. Itinaas ni Tisin ang tala, malakas na inihayag, pinili ni Erechion ang tala, opisyal nang nagwakas ang seremonya. Hindi nasiyahan si Hwojeon sa resulta sa entablado, ang anak ng dayuhan na si Erechion ay isang abala na lamang. Kung ito ay isang hadlang, kailangan lamang itong alisin. Lumipas ang 9 na taon, si Erechion ay lumaki na. Tumakbo siya palabas ng pintuan, tinawag ang yaya, pupunta ako sa hapon na pagsasanay, si Gahoa ay mabilis na sumunod, Diyos ko, hayaang samahan kita. Pagkatapos, naglakad silang magkasama dahil nag-aalala ang yaya na iwan siya mag-isa. Tinanong ni Gaho si Erechion, Ginoo, marami pang ibang lugar ng pagsasanay, bakit palaging dito ka pumupunta? Ku isang luma na masyado, ngunit masaya kang sumagot dahil may naghihintay na tao sa iyo roon. Mali, may malakas na sigaw mula sa likuran, hindi yon. Nagdulot ito ng pansin kayong dalawa ng manok na bulaklak at napalingon. Ang sobrang masikip na pagkatago ay maaaring magdulot ng pinsala sa kamay, kaya hiwain muli ng pahalang. Mukhang si Ho, ang ikawalong anak ni Sung Mukulan, ay nag-ensayo kasama ang kanyang guro. Tumingin si Erechion at tinanong ang kanyang yaya, siya ba ang pangwalong prinsesa? Ang sabi ng guro, bumangon ka, dapat ay tawagin siyang ate. Binata, kung may makakarinig, magiging magulo iyon. Pinausob ni Erechion ang kanyang labi, sa isip niya, higit na 5 buwan na, ano bang ate ang tawag dito? Si Ho ay nag-ensayo ng masigasig, ngunit ang kanyang guro ay masyadong masalita, ang espada ay dapat igalaw na parang bahagi ng iyong katawan. Subukan mo ulit, dapat mong kontrolin ang espada ng maayos upang hindi ka masaktan muli, sige. Nagdulot ito ng matinding galit kay Ho, nagalit siya at inihagis ang espada sa lupa, nagtatampo, bakit napakaraming sinasabi ng guro? Kahit anong hawak ng espada, basta't hawakan lang. Ang guro ay mahigpit na nagbigay ng payo, o prinsesa, ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Magpakatatag ka muna, subukan mo ulit. Sa pagkakataong ito, mas gagaling ka, nagtatampo si Ho, ngunit unti-unti nang humuhupa ang kanyang galit. Itinuro ni Erechion ang guro at tinanong ang yaya, sino ang nahihirapang magturo sa kanya? Sumagot siya, iyon ay si Beklahen, ang pinuno ng ACN High. Tumingin si Erechion kay Hoa at humanga, nag-isip at biglang sinabi, isang batang 9 na taong gulang na may ganitong guro, talagang labis. Narinig ito ng manok na bulaklak, nalungkot siya at tumingin kay Erechion, sinubukang hikayatin, balang araw ay magkakaroon din si Erechion ng isang guro na tunay na makikita ang halaga ng tao. Lumiko si Erechion, naguguluhan, si manok na bulaklak ay nasaktan, pinigilan ang luha, dahil sa aking kakulangan, hindi ko maaalagaan ang binata ng maayos. Si Prinsesa Ho mula pagkabata ay nakain ng mga gamot na may kasamang espiritu. Si Erechion ay nawawala ng pag-asa, humawak sa kanyang balakang, nagsalita upang aliwin, ayan ka na naman. Ang yaya ay isang tao na labis kong pinasasalamatan. Siya ay patuloy na nagkukwento, hindi mapigilan ang damdamin sa kanyang puso. Nagpatuloy si Erechion, ngunit ang mga ganitong tao, hindi ko kailangan. Sila ay dumating lamang dahil sa pinagmulan ng Sung Muserlan. Mas matatag ang kanyang pahayag, mayroon na akong mga magagandang guro. Ilang minuto ang lumipas, sa lugar ng pagsasanay para sa mga direktang inapo ng Sung Muserlan, dahan-dahang itinulak ni Erechion ang pinto at pumasok. Ang lugar na ito ay tila puno ng kasaysayan ng Sung Muserlan, ngunit ngayon ito ay mas simboliko kaysa sa isang tunay na lugar ng pagsasanay. Ngunit ang dahilan kung bakit narito si Erechion ay isa lamang. Nakatayo siya sa harap ng pinto sa lugar ng pagsasanay, dahan-dahang itinulak ito sa isang tabi. Dahil dito ay naglalaman ng mga sandata na mas matanda kaysa sa anumang arma sa buong mundo. Tumingin si Erechion sa paligid, at sa wakas ay nakita ang kanyang hinahanap. Kinuha niya ang espada, tumingin sa paligid, at nagpa siya na mag-ensayo gamit ang espada na ito. Matapos ang pagbabalik sa kanyang ikalawang buhay, 9 na taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng malaking pagbabago. Sa mga ito, ang pinakakamangha-manghang ay si Erechion na nasa gitna, huminga ng malalim, isinara ang kanyang mga mata upang ayusin ang kanyang daloy ng enerhiya sa katawan upang maging isa sa espada. Matapos ang unang hakbang, nagpatuloy siyang maging isa sa espada.
Sa partikular, si Nericheon ay may kakayahang basahin ang mga alaala na nakapaloob sa sandata at nagtatag ng isang matibay na pundasyon. Kahit na ito ay mataas na antas ng sining ng espada o mababang antas, ang pundasyon pa rin ang pangunahing bagay. Humampas mula sa itaas, batay sa mga natitirang alaala sa espada, si Nericheon ay nag-ensayo gamit ito. Ito ang kanyang guro upang unti-unting paunlarin ang kanyang sarili. Ang mga galaw, ang mga pagkilos ng taong may hawak nito noon ay naging pundasyon na kanyang susundan nang hindi na kailangan ng sinuman na magturo. Mas matanda at mas mataas na antas ang sandata, o mas mahalaga ang bagay na paborito ng may-ari, mas malinaw ang mga alaala ng nakaraan. Ang guro ay nakatago sa mga alaala ng espada, si Nericheon ay nag-ensayo gamit ito. Itinatag ang isang matibay na pundasyon para sa kanyang espada, katulad ng isang matibay na puno na hindi kailanman natitinag. Matapos ang maraming oras ng pagsasanay, sa wakas ay natutunan niya ang 7 Star Sword Technique, ang Shale Wind, sa pamamagitan ng malakas na paghiwa sa hangin na nagdulot ng malaking puwersa na nakakaapekto sa lupa. Si Nericheon ay pagod ngunit masaya dahil natutunan na ang 7 Star Sword. Sa nakaraang 2 taon, natutunan niya ang mga alaala ng karamihan sa mga sandata sa sungmukolan. Biglang, may narinig na mga hakbang at palakpakan, siya ay humanga, napakaganda. Matagal na akong hindi nakakita ng sinuman na gumagamit ng 7 Star Sword ng perpekto. Ang nagsabi ng salitang ito ay si Taehyun, tiyuhin ni Nericheon, mula sa posisyon ng Deputy Master, punong tagapamahala ng sungmukolan. Si Taehyun ay pangalawang anak, ngunit maraming talento ang kinilala at kasalukuyang hawak ang posisyon ng punong tagapamahala. Mula sa nakaraang buhay hanggang sa kasalukuyan, siya ay isa sa mga kaunting tao na tunay na nagmamalasakit kay Nericheon. Yumuko si Nericheon sa kanya at tinanggap ang paghaplos sa kanyang ulo mula sa tiyuhin at magalang na bumati. Siya ay ngumiti ng masaya, sumigaw, tawagin mo akong tiyuhin. Hindi ka kailanman huminto sa pagsasanay, talagang kahanga-hanga. Nakita ko na ikaw sa lugar ng pagsasanay tuwing pumapasok at lumalabas. Ang pagkakaroon ng diskriminasyon kumpara sa ibang mga lugar, maaaring mahirap para sa iyo, ngunit umaasa akong makakayanan mo ito. Sumagot si Nericheon, ayos lang ako, tiyuhin. Sa kabila ng lahat, dala ko ang dugo ng sungmukolan. Patunayan ang aking sarili sa pamamagitan ng espada, iyon ang kahulugan ng pangalan ng angkan. Kaya, patunayan ko ang aking lakas, inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib, nagsalita na may malamig na tingin. Nararamdaman ni Taehyun ang determinasyon ni Nericheon, siya ay nalungkot, ang kapalaran ng isang batang tulad niya ay may katayuan bilang pangalawang anak, talagang nakakalungkot. Si Taehyun ay umubo ng kaunti, nagbago ng paksa, at sinabi, "Oh, malapit ka na sa edad para sa seremonya ng pagbibigay ng pangalan, di ba?" Nagbigay siya ng mungkahi, medyo huli na, ngunit bago isagawa ang seremonya ng pagbibigay ng pangalan, nais kong maging guro mo, ano sa tingin mo, masaya ka ba? Si Nericheon ay nahihiya ngunit kailangang tumanggi, labis akong nagpapahalaga, ngunit hindi ko maaring tanggapin, nagdulot ito ng pagkamangha sa kanya, sumigaw, ano? Bakit naman? Hindi ba't dahil sa pagiging guro ko ay hindi ka nasisiyahan? Mukhang hindi naintindihan ni Taehyun ang kanyang ibig sabihin, kaya't ipinaliwanag ni Nericheon, hindi naman po. Ayon sa regulasyon, bago ang seremonya ng pagbibigay ng pangalan, hindi dapat magpabinyag. Ayokong maging sanhi ng kahirapan sa tiyuhin. Sinubukan ni Taehyun na kumbinsihin siya, ngunit ang ibang mga lugar ay patuloy na lumalabag sa regulasyon. Lahat ay nakakakuha ng mga espiritual na gamot at nag-aanyaya ng mga magagaling na guro. Nakita ni Taehyun na inilagay ang kamay sa balikat, dahan-dahan siyang itinulak, umiti at sumagot, ngunit hindi dahil walang sumusunod sa regulasyon ay susunod din ako. Bukod dito, tulad ng sinabi ko, nais kong patunayan ang aking lakas sa aking sarili. Nakita ni Taehyun ang determinasyon sa kanya, humanga. Ang mga mata na ito ay katulad ng sa kanyang nakatatandang kapatid, si Nericheon ay matatag na tumingin kay Taehyun, umaasang mauunawaan siya. Napilitan siyang sumuko at mumiti, mukhang wala kang balak na baguhin ang iyong desisyon. Ang ugaling ito ay katulad ng sa iyong ama. Wala akong magagawa para sa iyo, kaya't kung wala akong maitutulong, parang may kasalanan ako. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang, biglang lumiwanag ang mga mata ni Nericheon, salamat, tiyuhin. Iyan ang inaasahan kong mangyari, hinaplos niya ang kanyang ulo, nagkunwaring nahihiya, sa totoo lang, mayroon akong isang kahilingan. Natuwa si Taehyun talaga. Sabihin mo sa akin. Ngumiti si Nericheon mula tainga hanggang tainga, gusto kong makapunta sa pagbisita sa lihim na imbakan, nagdulot ito ng pagkamangha sa kanya.
Kaya sa susunod na araw, isang itim na sasakyan ang lumitaw sa lugar ng lihim na imbakan. Ang gwardiya ay humiling na huminto ang sasakyan. Pasensya na, pakipatunayan ang pagkakakilanlan at layunin ng pagbisita. Ang kanyang kapatid ay nagpakilala bilang miyembro ng pamilya, malinaw na sumagot, ang punong tagapamahala na si Tae-hyun ay nagsasagawa ng regular na inspeksyon. Ang kasama ay ang bunsong anak ng sungmukulan, si Tae Cheon, na may layunin ng pagbisita. Ang gwardiya ay tumayo ng tuwid, kumatok, nakumpirma na, pumasok, bumukas ang pinto at nagsimula silang pumasok. Si Tae Cheon ay masayang nakatingin sa paligid, sa isip niya, oras na upang kumilos tulad ng isang bata. Nagsalita siya, ang ganda, iyon ba ang lihim na imbakan? Tumingin si Tae-hyun sa kanya mula sa salamin sa sasakyan, nagtanong, masaya ka ba? EID ay isang lugar na naglalaman ng mga pinakamahalagang kayamanan ng angkan. At ang bagay na hinahanap mo ay ang mga pinakamahalagang kayamanan ng angkan, at ang bagay na hinahanap mo ay para sa mga naghahanap ng mga ganitong kababalaghan, madalas na sinasabi ang isang kasabihan, lahat ng bagay ay matatagpuan sa EIA ng sungmukulan. EIA ay isang lugar na naglalaman ng mga pinakamahalagang kayamanan ng angkan, at ang bagay na hinahanap mo ay naroon din, ang alamat na sandata, mga bagay na maaaring hindi pa alam ng tao kung totoo nga ba ito. Pumasok sa pangunahing silid, na puno ang binata ng iba't ibang uri ng sandata, patuloy na umuusad sina Tae-hyun at Lee Cheon pababa sa bawat silid. Ipinakilala niya, bawat silid ng EIA ay naglalaman ng mga sandatang nakatago dahil sa iba't ibang dahilan. Si Lee Cheon ay tila masigasig, kasama sa mga ito ang mga sandatang halimaw na maaaring sumipsip sa kanilang may-ari, di ba? Tumawa siya, mukhang marami kang nalalaman. Sinabi ni Tae-hyun sa kanya, kung basta-basta mong kukunin ang mga ito, ang iyong katawan at isipan ay susunugin ng mga ito. Pagkatapos ay tumawa, kaya, anong nangyari, nag-aatubili si Lee Cheon, hindi, wala, patuloy niyang sinabi, huwag mag-alala. Sa anumang kaso, ang mga delikadong bagay na yon ay hindi naman natin kayang pasukin. Mayroon tayong Mayroon tayong mga bagay na dapat gawin sa itaas, kaya mag-enjoy ka sa pag-explore, sumagot si Lee Cheon, tiyuhin. Masaya siyang pumasok sa elevator, pagkatapos ay nagpaalam sa kanyang tiyuhin. Nang matapos ang lahat, si Lee Cheon ay nakahinga ng maluwag, ang pag-arte bilang isang inosenteng bata ay hindi madali. Sinimula ni Lee Cheon ang kanyang paglalakbay sa bawat silid ng EIA, na kilala rin bilang libingan ng mga sandata, isang lugar na naglalaman ng napakaraming sandata at mga relikya. Ang dahilan kung bakit siya narito ay upang makahanap ng isang espesyal na sandata, ang walang hanggan na sa katunayan ay isang espada. Ngunit kapag nailipat ang kapangyarihan, maaari itong magbago ng haba, hugis, bigat, at katangian ayon sa nais. Sa nakaraang buhay, natagpuan ni Lee Han-seong ang walang hanggan sa EIA na ito, at dahil sa kanyang nakamamanghang pagbabago, nakuha niya ang titulong Ifbin. Dahil sa titulong iyon, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay naungusan at naging pinuno ng pamilya. Pagkatapos, siya ay naghanap at nag-ayos sa kanya, kahit na siya ay nagtatago. Ang tanging alam niya ay iyon lamang at upang maiwasan ang muling pag-uulit ng trahedya mula sa nakaraang buhay. Ang tanging alam niya ay iyon lamang at upang maiwasan ang muling pag-uulit ng trahedya mula sa nakaraang buhay, mayroon lamang siyang isang pagpipilian, kahit gaano pa katagal, kailangan niyang suriin ang bawat bagay. Inilabas ni Lee Cheon ang itim na kapangyarihan mula sa kanyang palad upang suriin ang lahat ng mga sandata. Determinado siya, sa pagkakataong ito, tiyak na makakamit niya ang walang hanggan bago si Lee Han-seong. Sunod, isa-isa niyang hinawakan ang mga sandata upang suriin, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, wala siyang nakita na may kakayahan. Huminga ng malalim si Lee Cheon, sinubukan ang lahat ng mga bagay na mukhang espada sa loob ng isang oras, ngunit hindi pa rin niya nakita ang walang hanggan. Nagpakatatag siya, tiyak na narito ito, dahil hindi pa niya nasusuri ang lahat. Pumunta siya sa kabilang bahagi ng display case upang suriin. Sa hindi inaasahan, nang hawakan niya ang mesa, isang lumang espada ang nahulog, bumagsak ito sa harap niya. Nakita ni Lee Cheon ito at yumuko upang kunin ang espada. Hindi siya makapaniwala na ang espadang ito ay napaka-espesyal, ngunit bago niya ito kunin, ang itim na enerhiya sa kanyang palad ay nag-react ng malakas. Ang espada ay sumipsip ng itim na enerhiya ni Lee Cheon na nagdulot sa kanya upang bawiin ang kanyang kamay. Napansin ni Lee Cheon ang paligid, paano ito naging ganito kagrabe? Sa isang iglap, ang itim na usok ay umabot sa paligid ng silid, at hinila siya sa loob ng espada. Nang makabawi siya, nasa ibang dimensyon na siya, ang bibig ni Lee Cheon ay bumukas, hindi makapagsalita.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita ang espasyong ito na puno ng mga patay na katawan, nagkalat na parang bundok. Tumayo si Diretsion, naglakad-lakad, nag-iisip kung ito ba ay mga alaala na nakatago sa espadang ito. Ngunit ito ay iba sa mga alaala ng mga sandata na nabasa niya noon. Ang pakiramdam ay tila totoo siyang narito. Hindi pa siya nakakapagpahinga ng matagal, dumating ang isang banta. Ang sigaw na umuugong sa espasyo ay nagdulot sa kanya upang magulat, mabilis siyang lumingon. Mula sa itaas, isang presensya na napakalakas na kahit ang kalikasan ay nanginginig. Isang sinaunang halimaw ang lumitaw mula sa bluha na kumain ng maraming sibilisasyon, nagdulot ng pagkawasak sa mga halimaw. Si Diretsion ay hindi makatatayo, ang presyon ay humahampas sa kanya ng malakas. Ang kanyang mukha ay pumutla, walang paraan na maaari siyang manalo sa laban na ito. Kailangan niyang tumakas, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi pumapayag. Ang kanyang mga binti ay nanghina at nahulog, hindi makagalaw, tanging nakatitig sa halimaw na papalapit sa kanya. Bigla, isang tao na may katawan ng bato at isang matalim na espada ang lumitaw sa likod niya, at tumalon pataas, humarang sa harap ni Diretsion. Naguguluhan siya kung kailan siya nakatayo sa likod niya. Nakatuon sa mga patay na katawan na nagkalat, ang tao na ito ay tumalon ng mabilis. Tumalon siya sa ere kasama ang espadang kanyang hawak, ngunit hindi pa rin maikukubli ang kanyang karangyaan mula sa mga sinaunang bayani. Sa isang saksak, pinunit niya ang kalaban, ang sinig ng espada ay nagbigay ng liwanag na dilaw sa madilim na mundo. Ang presensya ng bayani ay nagbago ng kalangitan, ang anyo ng halimaw ay nahati sa mga piraso, pinunit na walang pagkakataon na makaligtas. Ang usok at alikabok ay nagkalat sa paligid sa harap ni Diretsion. Siya ay naguguluhan, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata na sa isang saksak ay nawasak ang halimaw. Pinanumbalik niya ang kanyang isip na, sino ang taong iyon? Ang anino na nakatayo sa gitna ng mga patay na katawan, ang kulay ng halimaw ay patuloy na umaabot mula sa itaas. Unti-unting lumilitaw ang anyo ng bayani. Lumiko siya, nagtanong, sino ka? Si Diretsion ay nagulat, natigilan, dahil nalaman niyang siya ay isang bagay na maaaring makita sa mundong ito. Lumapit siya, nagtanong, bakit ka nandito? Ito ay isang lugar ng awa, papayagan kita na umalis nang hindi ka nasasaktan. Itinaas niya ang espada, handang tapusin si Diretsion. Natatakot si Diretsion, hindi makagalaw, ngunit sa hindi inaasahan, bago dumating ang kamatayan, sa kabutihang palad, siya ay naibalik sa kanyang lumang mundo. Si Diretsion ay nanginginig pa rin mula sa nangyari, nagtatanong, ano yon? Ang tanawin kanina, ang pakiramdam ng presyon sa kanyang katawan ay nananatili pa rin, tila lahat ay totoo. Nakita ang espada na nanginginig ng malakas, agad siyang crawled upang kunin ito. Pinagtibay ni Diretsion ang kanyang isip, kinuha ang isang maliit na kutsilyo at pinutol ang kaunting dugo mula sa kanyang daliri, pagkatapos ay ibinuhos ito sa espada. Isa na, walang duda, ito na, ako ang magiging may-ari ng Isbin. Ang alon ng enerhiya mula sa espada ay nagbigay liwanag sa buong lugar. Salamat sa daliri ng kanyang purong dugo, ang espada ay bumalik sa kanyang bagong anyo. Kinuha niya ito, sinubukan ng bigat, pagkatapos ay ginamit ang lahat ng lakas upang saksakin ito sa hangin. Gumuhit siya ng isang linya sa taas ng kanyang dibdib, pagkatapos ng pagsubok, nakaramdam si Diretsion ng mas mabuti. Ayos na, umiti siya na parang nakabili, sa wakas ay natagpuan na ang walang hanggan. Kinabukasan ng umaga, malalakas na tunog ang umuugong sa buong paligid. Isang malakas na saksak ang bumagsak na nagdulot sa kahoy na mahati sa dalawa. Agad na pinunasan ni Diretsion ang pawis sa kanyang pisngi, nagmumurmur, nabigo na naman ba? Naisip niya na isang linggo na ang lumipas mula nang makuha niya ang walang hanggan na espada mula sa Yile sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, itinatago niya ito sa anyo ng isang singsing upang hindi ito matuklasan. Pinagpigil ni Diretsion ang kanyang kamao, naaalala ang nangyari noon, ano nga ba yon? Ang posisyon ng taong iyon habang humahampas ng espada ay tila nagpapahiwatig na hindi pa siya sapat. Ye chutagiray etat senes vai sikien kan. Koni layes, liring si renay kanin enatat lan ay tao renay. En renay say en yit diray ye no, tasende alen ye giyaw hinye. Kyunan signa dan kim liran man, rien endulas nane el dichuin. Ilal bien ziksong. Ewichun mitin si, ihaitayan sel ila nanevai. Ay rai, tasia ila wiksempirne yusi vian kagyavia concha ay choinilay. Ay ila hindi ay iatay, enden ilay dan litin tasitip batsu vai noloy likaw ye. Kuvagi fuvakwit lilita adladle.
Tabenay ni dicho entrong li ay, ranadan itzilay. Si Diwechion ay natigilan, nag-isip ang taong iyon. Hindi siya isang ganap na tao tulad ng kanya, kundi isang batang siyam taong gulang lamang. Tumingin siya sa kanyang maliliit na kamay, naiisip na kung susubukan niyang gayahin ng buo ang galaw ng isang tao, tiyak na hindi niya maipapakita ang buong lakas. Kailangan niyang tanggapin ang katawan na ito, dahan-dahan, ng natural. Kinuha niya ang espada, naghanda, at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, sinimulan ni Enricheon ang pag-atake gamit ang espadang naayon sa kanyang katawan, at sa kanyang isip ay bumulong, at pagkatapos ay nagpasya siyang ibuhos ang isang malakas na hampas. Ang matinding hampas ng espada ay lumikha ng isang malaking hukay na nagwasak sa lupa. Dahan-dahang itinaas ni Enricheon ang espada mula sa lupa, tiningnan ang kanyang ginawa, at masayang sumigaw, magaling. Mukhang nakuha ko na ang pakiramdam, mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay, puno ng determinasyon, at ang natitira na lang ay ang paggamit ng mahika. Kahit gaano pa man siya subukan ang mga paraan ng paggamit mula sa kanyang alaala, pala. Mukhang nakuha ko na ang pakiramdam, mahigpit niyang pinigilan ang kanyang kamay, puno ng determinasyon. At ang natitira na lang ay ang paggamit ng mahika. Kahit gaano pa man siya subukan ang mga paraan ng paggamit mula sa kanyang alaala, palagi pa ring may kulang, isang mahalagang bahagi na hindi niya maipakita. Napabuntong hininga siya, sa huli ay kailangan na lang niyang ipagpatuloy ang eksperimento. Abala siyang nag-ensayo nang hindi niya namamalayan ang isang anino na nakatayo sa tabi ng pader sa likuran niya. Sige, simulan ulit. Sabi ni Diwechion sa sarili. Samantalang ang mukha ng aninong iyon ay nakangiti habang tinitingnan siya. Patuloy na inihampas ni Enricheon ang espada, biglang tumakbo ang anino papunta sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang espadang handang ihampas ni Enricheon at tinawag siya, bata. Napalingon siya, nagtanong ang dalaga, saan mo natutunan ang teknik na yon? Napalingon siya, nagtanong ang dalaga, saan mo natutunan ang teknik na yon? Medyo naguguluhan si Diwechion, nagtanong pabalik, sino? Iniisip niya, ang itim na buhok at kayumangging mga mata. Ang taong ito ay mula sa pangunahing linya ng sungmukulan. Nagtanong siya muli, sino ka? Na nagdulot ng kaunting gulat sa dalaga. Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Tapos siya ay tumawa, maaaring hindi mo ako masyadong kilala. Lumapit siya kay Diwechion, nagtanong, ano ang pangalan mo? Medyo naguguluhan siya, sumagot, ako si Diwechion. Habang hinahawakan ang kanyang kamay at nilalshake, nagpakilala siya, John, napaka-espesyal ng pangalan mo. Ako si Lijingho, masaya akong makilala ka. Si Diwechion ay may tanong sa kanyang isipan, iniisip, si Lijingho. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tiyuhin, ang batang iyon ay medyo kakaiba kumpara sa iba. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niyang nakahiga siya sa lupa, nakangiti ng walang dahilan. Si Jingho ay nagbiro, Jenen, mukhang medyo mahina ka. Iniisip ni Diwechion, hindi ba siya naniniwala na siya ay malakas? Lumapit si Jingho sa kanya, nagtanong, kaya bata, saan mo natutunan ang teknik na yon? Yumuko siya, nagtanong, bakit mo ako tinatanong? Si Jingho ay may kaunting kasiyahan, iyon ay isang sinaunang martial arts. Talagang mahilig ako sa mga sinaunang martial arts. Iyon din ang panahon ng mga sinaunang halimaw, hindi ba? Masayang inilabas niya mula sa kanyang damit ang isang maliit na aklat, sabik na ibinigay ito, kaya ito ay para sayo. Kinuha ni Diwechion ang aklat, nagtataka habang binubuksan ito, sobrang ganda. Hindi lang mahika kundi pati na rin ang mga tala tungkol sa martial arts. Ang antas ay medyo mataas, sa puntong hindi ko ito madaling maunawaan. Iniisip niya na marahil ang mga chismis tungkol sa kanya ay hindi tama, at bigla siyang nagulat nang buksan ang isang pahina. Ito ang mga sinaunang mahika na nakabatay sa nakatagong mahika. Ipinaliwanag niya, noong nakaraan, ang mahika ay gumagamit lamang ng nakatagong mahika sa katawan nang hindi nangangailangan ng mahika ng batong. Pero maaari bang ituring na lipas na ang sinaunang mahika? Si Diwechion ay nagulat na tiningnan ang kanyang tiyahin, iniisip na ito ay isang pananaw na hindi niya kailanman naisip. Nagpatuloy si Jingho, maaaring ang teknik sa pagkontrol ng mahika noon ay mas mahusay pa kaysa ngayon. Kaya, ang kanyang tiyahin ay nag-aaral din tungkol sa teknik ng pagbuo ng mahika at teknik ng pagbabago, ngunit napakakaunti ng mga tala. Habang ipinaliwanag ni Diwechion ang kanyang mga naiisip, tiningnan niya ang aklat sa kanyang kamay, nagulat, ang mahika ay walang hanggan. Bigla niyang ibinigay ang aklat kay Jingho, at mabilis na tumakbo, habang tumatakbo ay sumisigaw sa likod, tiyahin, sandali lang. Si Lijingho ay medyo nalilito, nagtanong, bakit?
Kinuha ni Eve Cheon ang espada, nagsimulang sundin ang mga tagubilin ng kanyang tiyahin. Ang mahika mula sa mahika ng batong ay kumalat sa kanyang buong katawan, ngunit sa halip na sumipsip ng mahika pabalik sa batong sentro. Ginamit niya ito sa pamamagitan ng nakatagong mahika na paraan ng paggamit ng mahika ng isang lalaki sa kanyang alaala na hindi niya maunawaan. Sige, mukhang kaya ko na. Parang naintindihan ni Eve Cheon ang prinsipyo. Malakas niyang ibinagsak ang espada sa kanyang kamay, na nag-iwan ng isang mahabang guhit sa lupa, na nagwasak sa paligid. Pareho silang si Eve Cheon at Lee Jing-ho ay nakanganga sa gulat. Masaya siya sa puntong sinabi ang kanyang naiisip, nagtagumpay na. Si Lee Jing-ho ay nagulat at mabilis na tumakbo papunta sa kanya, nagtanong, ano yon? Iyon ba ay teknik ng pagbuo ng mahika? Lumiko si Eve Cheon, may napakahirap na ekspresyon, nagsalita, iyon nga ay teknik ng pagbuo ng mahika. Si Lee Jing-ho ay may napakaawaing mukha, hinawakan siya ng mahigpit, sumigaw, paano mo nagawa yon? Nagsalita siya, nagmumura, nagawa ko lang, at siya ay medyo naiinis, nagtanong. Sino siya? Paano ko magagawa yon? Si Eve Cheon ay humampa sa kanyang balikat, medyo naguguluhan, bakit kailangan kong sabihin sa kanya? Si Gyeong-ho ay direktang sumagot, dahil sa tulong ng notebook na ibinigay niya, doon ko lang nalaman. Nabuhay siya ng buong buhay para sa bagay na ito, hinanap niya ito ng mahigit 10 taon, kahit na pinalayas siya mula sa bahay. Nakiusap siya, kung may magagawa siya para sa akin, maaari mo ba akong turuan? Si Eve Cheon ay medyo hindi alam kung ano ang gagawin sa alok na yon mula kay Gyeong-ho. Siya ay bumuntong hininga, nagsimulang magbigay ng mungkahi, kung gayon, mangako ka sa akin ng 3 bagay. Nagtataka si Gyeong-ho, mangako. Nang mga sandaling iyon, ipinaliwanag niya, ang unang bagay ay hindi mo dapat sabihin ang anumang bagay tungkol sa akin sa iba kung hindi ko pinahintulutan. Siyempre, hindi rin dapat malaman ng iyong kapatid at ama. Si Gyeong-ho ay puno ng mga tanong, nagtatanong muli, bakit? Si Eve Cheon ay bumuntong hininga, dahil ayaw kong may ibang tao na nagsasalita tungkol sa akin nang walang pahintulot. Nang mga sandaling iyon, siya ay nagkaroon ng realization, naiintindihan ko na, ganoon din ako. Si Gyeong-ho ay medyo naguguluhan nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Eve Cheon, bakit parang hindi siya masaya. Nagpatuloy si Eve Cheon sa kanyang mga kondisyon, ang pangalawang bagay ay hindi ka dapat magsinungaling sa akin, dahil kailangan nating magtiwala sa isa't isa, at ako rin ay magsasabi ng totoo sa iyo sa abot ng aking makakaya. Ang ulo ni Gyeong-ho ay medyo naguguluhan nang marinig ang kondisyon ng bata, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mga kamay, nagpa siya, sige. Ano ang huli? Nagpatuloy siya, ang huli ay 1 taon mula ngayon, si Gaho mula sa labas ay nagdala ng isang liham, nagmamadali, sumisigaw, Viura, Viura. Si Eve Cheon ay nag-ensayo sa gitna ng kanyang pagsasanay, nagtanong, Dine mo, anong nangyari at bakit ka tumatakbo dito sa gitna ng pagsasanay? Siya ay humihinal, nagulat, heto, tingnan mo ito, at ibinigay ang liham sa kanya. Si Gyeong-ho na nasa likod ay hindi rin nakaiwas sa pagdududa, Dianye, ano yon? Si Gaho ay nagsalita, utos para kay Lee na pangalanan ito. Isang piraso ng papel ang binuksan, hawak ni Eve Cheon, tiningnan ng mabuti sa isang sulok, ang kinatawan ay si Lee Nyong-dong. Tiningnan ni Eve Cheon ang liham, nag-isip wala ang kanyang ama sa bahay. Wala akong narinig na balita tungkol sa kanyang pagdating. Si Gyeong-ho na nasa likod ay nagal. Si Gyeong-ho ay nandoon, hinahaplos ang kanyang buhok, sumigaw, nagsisimula pa lang ang lahat. Ngayon ang pinakamahalagang oras. Kung sumali sa Lee na pangalanan, mahuhuli ka doon. Hindi, huwag sumali, huwag pansinin. Habang si Gyeong-ho ay maingay, si Eve Cheon ay nag-isip, 1 taon mula nang makipagkasundo kay Gyeong-ho, mula noon ay nag-aral kami ng mahika. Ang modernong mahika ay nakatuon sa orihinal na mahika, habang ang sinaunang mahika ay nakabatay sa mahika na nakikita. Ang dalawang sistemang ito ay pinagsama upang bumuo ng isang ganap na bagong uri ng mahika na siyang pangarap na gusto niyang makamit. Ang orihinal na mahika ay ginagamit upang mag-imbak at baguhin ang katangian ng mahika, habang ang nakikitang mahika ay tumutulong upang kontrolin at patakbuhin ito. Dahil dito, ang aking kakayahan sa paggamit ng mahika ay lumampas sa mga bata sa aking edad. Si Gyeong-ho ay patuloy na bumubulong sa tabi niya talaga. Ang pag-aaral ng mahika ay mas kawili-wili, ngunit si Gyeong-ho ay patuloy na bumubulong na nagdudulot ng pagkaabala kay Eve Cheon. Si Eve Cheon ay nagsalita, alam ni Gyeong-ho na hindi ito posible, hindi ba? Huwag mag-alala, kahit na mabawasan ang oras, patuloy akong mag-ensayo ng mahika, at ibalik ang sinaunang mahika.
Ang sinabi niya ay nagbigay ng gulat kay GNA Ho, tumingin siya pataas, paano mangyayari yon? Ang sinabi niya ay nagbigay ng gulat kay GNA Ho, tumingin siya pataas, paano mangyayari yon? Ang schedule ng pagsasanay para sa pangalanan ay magiging napaka-stressful. Ang tanong ni GNA Ho ay nagbigay ng ngiti kay Eway Cheon. Siya ay tiwala na sumagot, gagawin ko ang dalawa ng sabay. Kinabukasan, nagsimula na ang pagsasanay, sabi ni Jiang Yusi, unang-una, tiisin ang mga atake ng. Siya ay nagsalita, alam mong hindi ito posible, hindi ba? Ang mga linya ng kuryente ay kumikilos pabalik-balik, humahaplos sa kanilang mga katawan. Isang bata tulad ni Ray Cheon na hindi pa nakapag-ensayo ng pangunahing ritual ay agad na tinamaan ng kuryente at bumagsak. Annikuli idan and jit lay yan ay mathat. Edutu bat li and de loichian ne vogyang may kinyang rugi yan ni. Yan ene, eniso ang ni inhim, kwan at yip chu miye and giti rane yagidan. An fay eohan luin vin fay oay re kaudan. Ede ikon ni minye isa 02 del ya lad ilay sao. Jiang maylit imahaye, ene inden roichion, tip bole konye. Ayan, vai nane ase ane ay, gidye ane ande je, nanify ikim imaye. Lai advent isim abaihan luin nuthanchan cho la li na. Da la itruin nikin nias chokuta vaiton wi soray. So kitri kwarn luhan luindi, loichion yal ve isurakika, songri. Naalala niya ang eksena ng siya ay natamaan ng kidlat sa loob ng salamin, ang lahi na ito ay talagang baliw. Upang sanayin ang kakayahang makatiis sa mahika, itinapon ba nila siya sa isang aparato ng mahika? Si TV Cheon ay nag-isip habang pinipisil ang kanyang balikat, at hindi niya inaasahan na ang tao sa kabila ay siya pang humingi ng tawad. Mula sa isang tiyak na oras, ang mga mata ng lahat sa kanya ay nagbago. Si TV Cheon ay umunat at lumabas ng pinto, tapos na. Isang anino ang biglang lumitaw sa tabi, ang kamay ay nag-atake ng biglaan. Ngunit ang lugar ng laban ay hindi pa rin siya makasabay, nagsalita ang bulaklak, "Hoy, ikaw na anak ng isang pangalawang asawa. Lumabas ka dito ng sandali, tinitignan kita na may matinding tingin." Si Tiwei Cheon ay nagalit at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo?" Itinuro ng bulaklak ang kanyang kamay sa dibdib mo, sumigaw ng malakas, puno ng kayabangan, maging maingat sa iyong sinasabi. "Hey, anak ng pangalawang asawa. Bukod dito, mas matanda pa ako sa iyo ng 1 taon." Si Ray Cheon ay nag-isip, talagang nagiging masyadong mapagmataas, pagkatapos ay nagsalita, "Wala akong oras para makipagtalo sa iyo." Siya ay umikot upang umalis. Nang makita yon, siya ay nagalit, "Anong ginagawa mo?" Si TV Cheon ay nag-isip habang pinipisil ang kanyang balikat, at hindi niya inaasahan na ang tao sa kabila ay siya pang humingi ng tawad. Siya ay pagod na lumabas, kahit papaano ay kailangan niyang magpahinga ng kaunti. Ngunit ang atake ay hindi umabot sa kanya, sumigaw si Ho. Itinuturo ni Ho ang kanyang daliri sa kanyang dibdib, sumigaw, puno ng kayabangan, "Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ako ang anak ng unang asawa, ikaw ay anak lamang ng pangalawang asawa." Isang anino ang biglang lumitaw sa tabi, nag-atake ng biglaan. "Dahil ikaw ang nagdulot ng kaguluhan sa seremonya ng pangalanan, patuloy akong ikinumpara sa iyo. Mangyaring alamin ang iyong lugar bilang isang anak ng pangalawang asawa at manahimik, sobrang hindi patas. Araw-araw akong walang tulog at nag-ehersisyo, habang ikaw ay ipinanganak na may higit na talento. Hindi ko rin gusto ang ganito, ngunit ang aking ina ay nag-aakto." Bigla, siya ay nagtakip ng kanyang bibig. Si Ray Cheon ay mabilis na nagkomento, "Napakadali lang nasisihin ang iba. Tulad ng sinabi mo, ako ay anak ng pangalawang asawa. Ang katayuang ito ay hindi nagbibigay sa akin ng karapatan na maging mayabang. Hindi ka makatulog. Kung gayon, huwag ka nang matulog, hindi ka makakain ng merienda at hindi pa rin makasabay, kaya't palaging nahuhuli. Ikaw ay nag-udyok, kung pinapainit ko ang iyong ulo, gamitin mo ang lahat ng paraan upang labanan ako. Pagkatapos ay pinilit akong humingi ng tawad sa iyo, dahil iyon ang estilo ng Sung Mujelan." Si Ho ay patuloy na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay, ang mayabang na batang babae, siya ay lumaki na. "Dahil ikaw ang nagdulot ng kaguluhan sa seremonya ng pangalanan, patuloy akong ikinumpara sa iyo. Mangyaring alamin ang iyong lugar bilang isang anak ng pangalawang asawa at manahimik, sobrang hindi patas." Siya ay naglakad palayo nang siya ay pakawalan, sumigaw, puno ng hindi pagkakasundo, "Lahat ito ay dahil sa iyo. Araw-araw akong walang tulog at nag-ehersisyo, habang ikaw ay ipinanganak na may higit na kakayahan." Bigla, siya ay nahulog at pinigilan ang kanyang bibig. Si Ray Cheon ay nagmamadali, "Napakadali namang magturo ng sisi sa iba. Tulad ng sinabi mo, anak ako ng pangalawang asawa,
hindi ba ipinagbabawal ng katayuan na ito ang pagkakaroon ng karapatang magreklamo? Hindi ka makatulog. Kung gayon, huwag ka nang matulog, huwag kumain ng merienda, at hindi makasabay, kaya't palaging nahuhuli sa mga pangunahing pagkakataon. Siya ay nag-udyok, kung pinapagalitan kita, gamitin mo ang lahat ng paraan upang labanan ako. Pagkatapos ay pilitin mo akong humingi ng tawad sa iyo, dahil iyon ang estilo ng sungmunilan. Si Tilichion ay patuloy na nagmamatigas, hawak ang kanyang kamay, ang mayabang na batang ito, sumigaw siya. Mabu. Translated content for file, 71. Translated content for file, 72. Translated content for file, 73. Translated content for file, 74. Translated content for file, 75. Translated content for file, 76. Translated content for file, 77. Translated content for file, 78. Translated content for file, 79. Translated content for file, 100. Ye ilbay titrong nira nulogi raitin, riera, na ila ye lan nuloya gayse. Nulen ye idikwa, ye la yan. Hochun ye chuho ang ne ye ye, ay dine la kasumuklan, li iksong lindi a. Lesser nai, technicalichun, raho ninvo man dene anwedyan, gito lan nenhin bay. Si ena elen no, niran eman dene as nahin lam yane azulan. Lichun nila ye send vui sao nui, gigye itlo Aho vui niel loy q, tino gip choku ze lai el kuli lad yit anai. Lichun niand en liwese, gip kon hu lal anenidye. Yirang ilidian boy kasiting nile sen yito, kinuhay ang hao fay anyanali. Ging hok hin, lentongke, egilan, neskon, aluin nithai. Elwichi onti nentitali, kon mi giksongan. Giong hora site man, vui lanting, ye enam me fay tip. Li mabeltat lagip kon lu. Kudunan yan ay, yan iya, konchakyan ni nis yan baugi. Giong ho vai gan ren, chang mai kiden, ye yatay. Lichi on nidi, inense, thaye, asaw kon nen si mancho exam. Kuni anay kin giong hor niyan hin, si it ayen no, kon niyan tin risaw. Kuni niyan hin kasili kin ku yan kaiduho. Fine ibentat yes kin mabese yan fitri kwa tatlogi on, ayon na ohasi li tu and send gi yan Bina yan mabese nu and send gi yan. Yehin naso na nasyu ilan gibne kwa mabesid nu in san gielekin. And inimabe that kasi tagie ayan agye on andi, inern and si liye lan ayn hu bie dan ilo hai tilad hu nana as alise. En elad netin ri, kon ni ila lakay yan zima may yane. Jay ho vachoin ay cholichin vasir divan, han ho. Kunid niyan hin katita bikin ku yan kaidu ho. Tabiin vinidin isen fay andi give isabnan nasi. Elwichi on nidi, inense, thaye, asaw kon nende se mancho exam. An edligi la nikyu hailuin ine. Nukon kimsot mabesi gidubay, la siyam yan gyamakian imagnaye si sohanton. Endeng iyele, siyam miti din rarin hinla. Mapesilien yan ina ila deo kwailat yanse. Kuing si itasyan ila nfchik chama besel day. Giong hod nen iantay ang yikin mabeskanan, soayonen, si la nfchik cha. So huwan, nisikon, tatne tasyan ilad ay. Ayaya nutidyan, itasi dan ay. Lichun lian sene le bitegi, nivabane se isaw. Jay hodin hin AFQ, kaini, sel elkon, li enzimang limay emad kata. Kinku lichu, bitla witrong se, ayas, giana ando. Gay ho ni kura, lan di quitil, rini sang tintay. Kuweser na enan lira sat ni ku bila. Jay ho lilanting, gay li, kon nens bit na tutin kakonais vay on entity knl, Lichun nilay, endi aden isil rase kon bit siye. Silay hay, yadew kon, kon na yan lit anti Elwichi on nail ando hari dearlay, kon na lan lit Kon an ilakim. Giong ho vai giramli, deo tagi ayanify. Ay ni alen. Ikukwit nilay vai vet kita genri. Giong ho gigiay, tabikon ni nditid na ne sen try baskim thot. Ni haligi hudane,
tignan alam ne kakonegne la mabeltat. Sini anay kay ilay rano huli kalichion, kuhay andian hin vai kuviolay. Si tipia gigiay, ninakiuma resika konkuray iti try di MC ne ye ese liuilen. Tani ilay mabeltat de taane tuchori in humi in alen ilay ladye. Elwichion nase anay inden inan elan liran si ye, soyane, mira kikway kuyay, tabian ui diu elen ye alandi magase. Giong ho si gien and q again and ani vicon, ira givik lu and anitin egane fight choine. Inukon nila ne lenis vi anitin, yera li lian ay ne ayal ay cholit con, di kukwet. So kay gigi eksong, giong ho vui, liane ko laway chion, luintip, rita a ilay con dene itat nilay a trangvo. Kundi and vui sideo. Iane, con ay. Elwichion ani ilay kay andili, ye amath, el inaisia, siki uyan sen li ay iay. Giong hod nesang ye iyan sen, min silay en, ay te voen, si nia. Let vina si iyang ra, let ngang eska lawichion kinas kiwi so andir ne diri e voriane. Giong ho siti andirshi, dan tinggal bayatu. Si yeskin bavinbay, gigi ay konfay si gi venzi magasi kiang bichuin. Nuhi ane lion yam yan, dia mageltat ane as iye ini. Elray yit litheno. Giong ho yan alien du lai ay nant lechion kin ku jik ayanan. Ane yaw saw, tiyan lidungkwan yan ening him an githiw, tapati rane, kahoit lidungkwan. Igi, taka yan iyan siya ngi, waithat kasumughalan. An si te vo ini, ane saw, lian an ngi lane mang inlay. Siya ni siyan ire, ane sida dana lidungkwan yid yan kinhanyi yan ifay irainhan tsung nalay Hodam liknet lechion, siyan kubie nen ane biptidula detla. Lichion kwerar ni saw, nen siyang hong mang, try, nen si nen. Mani Ho vai gan wie, neni si ini Si elantigi kiris vai q, anay, ni ilan kim, ane yane. Elwichion ni day, yalay, elwichion ye mc, inith ql a. An lesig ni rangi that ay rana. Lidungkwan nene, inden is voq, duhay, ni angtan isay. Elwichion ni alingay, nebo nebneti kat nane mangti. An hira taboli ni bane. Ql yaloy la nan ta bane. Lidungkwan ni niyan hin vai qvia likavachion. An kwe, tasilingi eden an lida lian live. Niri, lidungkwan gipbi